nang ibigay sa inyo kung ano yung in-expect natin. Nung original talaga, sana sir. Yun po yung para, sabi na natin, kung sira ang ibang CCTV, di, aminin na lang. Sir, di ba? Kung ganun talaga ang pinakarason. Maliban lang kung may iba pang tinatago talaga. Oo. Diba? Kaya nga. So, alam mo, ito, malaking mall ito eh. Multi-million mall ito. Hindi ito basta-basta. Hindi po pwedeng sabihin na nasira yung ano nila. Hindi ako maniniwala dyan. So, kung sasabihin nilang nasira yan, sinadya nilang sirain yan. Kasi may pinagtatakpan. Pasensya na ha. Nagdududa na ako. May pinagtatakpan eh. Bakit? Nung merong ninakaw na cellphone sa isang car wash area sa Robinson's Mall. Okay? Naghingi ang pulis ng copy ng CCTV. Wala pang isang araw binigay. Okay, naalala mo yun? Ngayon, tao ang nawawala, hindi cellphone. Hindi kung anong bagay, hindi nga aso. Aso nga inahanap eh. Di ba? Hindi hayop. Tao. Bakit umabot pa ng 6 na araw? Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagbibigay sa atin ng kopya ng CCTV. Ano ang dahilan? Bakit yung cellphone, naghingi ang polis ng copy ng CCTV, bigay agad? Walang chichiburitsi. Walang kuskus balungos. Bakit ito tao hinahanap natin? Hindi nila may ibigay-bigay. Ano ang pinagtatakpan ng Robinson's Mall? Meron ba? Okay. Alam mo, Kagawad, bagamat sabi nga kathang isip ito noong 1980s, pero yung mga kwentong-kwentong yan mukhang bumabalik, sumasariwa ngayon eh. Kaya nga di ba? Alam mo, kung na-interview ninyo yung kapatid ni Jubilin. Di ba? Sabi niya, alas 8, tumatawag sila. Okay? Alas 9, tumatawag sila. Alas 8 ba yun? Alas 9. Nakikinig lang. Yung may hawak ng cellphone ni Jubilin. Kung siya nakasakay ng multicab, maririnig mo. Ang kaluskus. Di ba? Ang mga tunog ng kasada. Okay? Na mga sasakyan sa kasada, maririnig mo. Pero nung pakinggan daw nila, nagsasalita sila, pinapakinggan nila kasi inon yung yung cellphone eh. Napakatahimik yung area. Napakatahimik. Walang kuskus, kaliskis o ano ba? Sa loob. Ibig sabihin, si Jubilin ng mga panahon na yon, nasa loob ng isang kwarto. Okay? Nasa loob ng isang kwarto. Kaya malapit na akong maniwala, si Jubilin nasa loob lang ng Robinson's Mall. Okay. Kagawad, ngayong araw po ba ay kayo personally pupunta doon o hindi na ho? Sa Rob? Pupunta ako mamaya alas 9, alas 10 kasi nga meron akong papadalhan din ng sulat doon na isang tindahan nakahagip nung may nahagip yung CCTV nila ng paglabas ni Jubilin sa tindahan. Okay. Sige, antabayan po namin yan, sir. At anuman po ang impormasyon, agad-agad dihin kami ng update sa inyo. Maraming salamat, Kagawad. Brigada Jomong, nananawagan ako sa ating mga kababayan, no? Meron tayong mga dyan na we stand with Galiena family. Sana i-share nila, padala ko sa iyo yung Sige pa, sige pa. I-share nila para yung bang one way of pressuring the management of Robinson's Mall na tao na ng lungsod ng Puerto Princesa nagagalit. Kapag nagalit ang taong bayan ng lungsod ng Puerto Princesa at i-boycott sila at hindi na pupuntahan yung mall nila, maapektuhan sila. Okay? Baka naman sa pamamagitan din nun, makatulong yung ating mga kababayan na ipakita natin. Kasi ginabastos na tayo ng multinational company na ito eh. Okay? Itong Robinson's Mall, na sila rin may-ari ng Cebu Pacific, di ba? Ganyan yung mga negosyo nila. Binabastos tayo. Yung PNP natin, linggo pa lang naisulat na, binabastos nila. May ordinansa tayo. Okay, batas ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Puerto Princesa. Hindi nila, kahapon, hindi nila nirespeto. Hindi ko lang alam ngayon, sa araw na ito, napapadala ng sulat ng Mayor's Office kung irespeto o hindi nila irespeto. Ipakita natin sa ating mga sa management ng mall, nagagalit tayo, mga taga-lungsod ng Puerto Princesa, sa kanilang pagbabaliwala sa buhay ng isang kababayan natin na taga-lungsod ng Puerto Princesa. Okay? So yun ang pakiusap ko, Ka Jumong, no?
wag nating tigilan ito hanggat hindi natin mahanap si Jovelyn. Maraming salamat sa tulong ninyo, Jomo. Ano ko lang sir, last ko na lang po ito doon sa highlights ng inyo pong post no, kung sakali na hindi talaga maibigay at wala po ibigay na kabuuan. So malamang sa malamang possible masuspende muna ang operation ng Robinson sir. Kapag ka hindi nila nirespeto ito ngayon si Mayor Byron, Okay. ipapanukala ko na pansamantalang ako na mismo susulat sa Mayor's office kasi kailangan. Okay, sagit lang ha, si Kagawad Elgin Dabasco. Makinig kayo, ha? Mga kabrigada sa Robinson's Mall. Oh, okay? Bagamat maapektuhan yung ilang mga establishmento dyan, pero ganito ang senaryo. Kaya wag na ho kayo magmatigas kung ayaw nyo maapektuhan yung buong negosyo at yung mga tenant po ninyo. Okay? Yes sir, Kagawad, go ahead po. Opo, tulad ng sinasabi ko, ako kahapon sinasabi ko sa inyo na aawa ako, di ba? Sa lahat ng mga tenants dyan na wala namang kasalanan, Opo. di ba? Pero sana kayo din ng mga tenants dyan, kausapin ninyo yung management ng mall na irespeto si Mayor Byron. Kaya kapag ka hindi nila irespeto si Mayor Byron na humingi ng kopya, mapipilitan ako na gumawa ng sulat sa Mayor's office na pansamantala na ikansila ang Mayor's permit ng Robinson's Mall. Kahit permit lang ng Robinson's Mall, apektado lahat ng tenant. Okay? So, ayoko na mangyari yan. Dahil alam ko marami ang mga kababayan nating maapektuhan. Pero buhay po ng isang tao ang nakasalalay dito. Okay? Buhay po ng isang 22 anyos na dalagitang nakasalalay dito. Yan ho ang hinahanap natin. Kung patuloy po na magmamatigas itong Robinson's Mall, ako na po mismo susulat sa Mayor's office na kung maaari, nakalagay naman sa ordinansa, nakapagdalabag nila ang ordinansa na ito within 72 hours kapag hindi nila naibigay yung hinihingi ng mga otoridad na kopya ng CCTV footages, pwedeng pansamantala na isuspende ang Mayor's permit ng Robinson's Mall at anumang establishmento na hindi po tumatalima dito po sa ordinansa na ito ng lokal na pamahalaan. Okay, sige po. Kagawad, maraming salamat po. Okay, thank you po. Katiwalian